Dahil pa rin sa malalakas na pag-ulan dulot ng habagat, maraming lugar ang nagdeklara ng walang pasok ngayong araw. Ngunit kapansin-pansin ng ilang barangay na nagdeklara ng suspensyon ng klase. Kung maaari ba ito at kung ano nga ba ang guidelines sa localized suspension, alamin natin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Balik eskwela na ang mga estudyante para sa school year 2023 to 2024. Pero kasabay ng pagbubukas ng mga eskwelahan ay ang panahon ng tag-ulan. Kaya si May na may anak sa elementarya, laging nakaabang sa anunsyo ng mga lokal na pamahalaan kung magkakansela ba ng klase tuwing umuulan. Yun nga lang, minsan nakakaasar lang tulad nung last week na Webes, anong oras na yun, mag-alas 6 na, saka lang sinabi na walang pasok, suspended. Ang mga ibang bata nakapasok na sa school. O di umuwi silang basang-basa. Sino ba matutong magulang na gano'n, late na mag-declare ng suspension. Pero ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pagkakansela ng klase? Batay sa Department Order No. 37 ng DepEd, prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at guro sa tuwing masama ang panahon o may kalamidad. Sa ilalim ng Department Order, otomatiko ng kanselado ang klase sa mga lugar kung saan itataas ng pag-asa ang Public Storm Signals No. 1 hanggang No. 5. Pero kung nagsimula na ang klase, naatasan ng mga eskwelahan na agad nang ikansela ang klase at pauwiin ang mga estudyante at school staff. Nasa LGU naman ang desisyon sa pagkakansela ng klase kung may sama ng panahon pero hindi dulot ng bagyo. Kanselado rin ang mga klase sa mga lugar kung saan itataas ng pag-asa ang yellow, orange at red rainfall warning. At kung wala pa ang naturang mga babala at nakararanas ng malakas na pag-ulan, diskresyon na ng LGU ang pagkansela ng klase. Sa panahon naman ng pagbaha, oras na maglabas ng flood warning ang pag-asa sa isang lugar ay otomatikong kakanselahin ng klase. Kung may lindol, walang pasok sa mga lugar kung saan idedeklara ng PHIVOLCS ang Earthquake Intensity Scale 5 pataas. At kung mas mababa naman dito ay ang LGU na ang magdedesisyon. At kung makitaan ng pinsala ang anumang istruktura ng eskwelahan na maaaring magdulot ng panganib sa mga estudyante, ay maaaring ikansela ng mga school principal ang klase anuman ang intensity scale na ilalabas ng PHIVOLCS. Dapat namang magkaroon ng makeup classes sa mga estudyanteng maapektuhan at maipatupad ang asynchronous learning o yung pagbibigay ng mga aktibidad sa mga estudyante para matiyak pa rin ang kanilang pagkatuto kahit sila ay nasa kanilang tahanan. Dapat ding bumuo ang mga eskwelahan ng kanilang disaster risk reduction and management teams na siyang tututok at mag-a-assess sa panahon ng kalamidad. Sakali namang gawing evacuation center ang isang paaralan sa panahon ng kalamidad, hindi dapat ito lalampas sa 15 araw. Muli namang binigyang diin ng DepEd na responsibilidad pa rin ng mga magulang at guardian kung dapat bang papasukin ang kanilang mga anak kahit wala pang abiso ang mga LGU o eskwelahan na nagkakansela ng klase. Para sa akin, hindi ko nahintayin kasi alam ko naman masama panahon. Kung hindi ginagawa ko, at least hindi ko pinapapasok. Mahirap yun. Maraming nadudulas din sa school. Kenneth Pasyente para sa Bayan.